Good afternoon, good evening to everyone, especially those who are at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 873, January 8, 1937. On Friday morning, as I was going to the chapel to attend Holy Mass, I suddenly saw a huge juniper tree on the pavement, and indeed a horrible cat, who, looking angrily at me, blocked my way to the chapel. One whisper of the name of Jesus dissipated all that. I offered the whole day for dying sinners. During Holy Mass, I felt the closeness of the Lord in a special way. After Holy Communion, I turned my gaze with trust towards the Lord and told him, Jesus, I so much desire to tell you something. And the Lord looked at me with love and said, And what is it that you desire to tell me? Jesus, I beg you by the inconceivable power of your mercy that all the souls who will die today escape the fire of hell, even if they have been the greatest sinners. Today is Friday, the memorial of your bitter agony on the cross. Because your mercy is inconceivable, the angels will not be surprised at this. Jesus pressed me to his heart and said, My beloved daughter, you have come to know well the depths of my mercy. I will do what you ask, but unite yourself continually with my agonizing heart and make reparation to my justice. Know that you have asked me for a great thing, but I see that this was dictated by your pure love for me. That is why I am complying with your request. Umaga ng Biyernes, habang patungo ako sa kapilya upang dumalo sa banal na misa, bigla akong nakakita ng malaking puno ng juniper sa konkretong daanan. At kasama nito ang isang nakakarimarim na pusa na galit na nakamata sa akin at hinarangan ang aking daan patungo sa kapilya. Isang bulong lang ng pangalan ni Jesus naglaho ang lahat ng iyon. Inialay ko ang buong araw para sa mga naghihingalo. Sa oras ng banal na misa, naramdaman ko na malapit ako sa Panginoon sa isang espesyal na paraan. Pagkatapos ng banal na komunyon, ipinako ko ang aking mga tingin ng may buong pananalig sa Panginoon at sinabi sa Kanya, Jesus, may ninanais akong sabihin sa iyo. At tiningnan ako ng Panginoon ng may pagmamahal at sinabi, At ano naman ang nais mong sabihin sa akin? Jesus, nagsusumamo ako sa iyo sa bisa ng iyong dimarong kapangyarihan ng awa ng lahat ng kaluluwa na mamamagyapa ngayong araw na ito ay makaligtas sa apoy ng impyerno, maging kung sila man ay talamak ng makasalanan. Ngayon ay Biyernes, ang pag-alala sa iyong mapait na panaghoy sa krus. Sapagkat ang iyong awa ay di maarok. Hindi na magugulat ang mga anghel dito. Hinapit niya ako sa kanyang puso at sinabi, Aking pinakamamahal na anak. Iyon ang naunawaan ang kalaliman ng aking awa. Gagawin ko ang iyong hinihiling. Subalit patuloy mong ipagkaisa ang iyong sarili sa aking nagdurusang puso at magtika sa aking katarungan. Dapat mong malaman na malaki ang hiniling mo sa akin. Subalit nakikita ko na bunga lamang ito ng iyong dalisay na pag-ibig sa akin. O kaya ay ginagawad ko ang iyong kahilingan. Okay. Dalawang bagay po.
Una, naglalakad siya patungo sa chapel, sa kapilya upang manalangin. Biglang-bigla, sa harapan niya may lumitaw na isang puno. At ang puno ay nagtataglay na pusa. Ang description ay hindi maganda. Galit na galit ang pusa. So it was actually an attack. Isang atake na demonyo sa kanya. Because Faustina has visions and can see things, even souls. Lalo na yung mga ganito. Nakita niya yan. Kung may kasabay siyang tao, hindi mapapansin yan. Hindi makikita yung puno na humarang, biglang sumulpot, at ang pusa. Halimbawa, magkasabay kami ni Faustina. Faustina would see it, would hear the angry cat, but I would not kasi magkaiba kami, no? Dahil hindi ako nakakakita ng mga ganyang bagay. So kahit nandyan na, nakapalibot ang mga may itim na espiritu around me, hindi ko pa rin yan makikita. So minsan na kapag, no, minsan sabihin natin mabuti na lang hindi tayo nakakakita ng mga ganong bagay kasi otherwise if you're not prepared to see all those things may matay ka na lang, no? Hindi mo gugustuhin yan. Like meron akong kakilala na who claims to see things ganyan, may mga kaluluwang ligaw, kahit ano, no? And dahil hindi naman siya spiritually mature, iniiwasan niya, no? Kasi pwede kasing pag nakakita ka ng mga espiritu or kaluluwa, no? Let's say kaluluwa, not spirits na may itim. Yung mga kaluluwa, if you are spiritually mature, you would pray. Kaya lang kasi nga, hindi kasi mature eh. Kaya ang tendency niya ay iwasan. Sayang yung pagkakataon na alam niya may mga kaluluwa na nangangailangan ng ganong tulong pero hindi niya natutulungan kasi ay hindi nga niya dinadevelop or hindi niya kinikilala yung kanyang special na katangian. So kay Faustina nakita niya yan, ano, at ang sinasabi niya isang bagay lang. Yung pag-appear na yan ng puno na may pusa doon sa kanyang daraanan, ang ginawa lang niya simple lang. Ibinulong lang niya ang pangalan ni Jesus. That is how powerful the name of Jesus is. So tayo, minsan, yung physical na aso, halimbawa, no? Sabi nila, kapag merong aso na nakaharang sa'yo at galit sa'yo, hindi ito no, hindi ito demonyo, kundi tunay na aso na nagagalit, no? Nung bata pa ako, ang sinasabi nila, sabihin daw lang, San Roque, tulungan mo ako, San Roque, ginagawa ko po yun actually, no? Kaya kahit maraming aso na sa dadaanan ko, minsan I was walking from the Divine Mercy going home, mag-isa lang ako gabi kasi wala naman ako kasing sasakyan doon, ng mga time na wala rin akong sasakyan. Eh, yung mga tao doon, ng mga kasama ko, hindi pa uuwi. So, napilitan ako umuwi mag-isa. Sa dadaanan ko kasi may community doon. If you have been to the Divine Mercy na yung daan, it's almost a kilometer hanggang doon sa highway. Maraming aso na alpas kapag gabi. Alpas din sa araw, no? Pero kasi trained yung mga aso na kapag gabi, talagang kakahulan kung sino man ang dumaraan. So, I was passing by. Eto na, talagang attack yun, no? Hahabulin ka talaga. No? Pero, ganun pa man, nakalagpas naman, no po. Talaga, yung kung ano yung nung bata pa ako, San Roque, tulungan mo, San Roque talaga. So, in-invoke ko yung si San Roque. Nakalagpas naman ako dun sa aso. But, maganda rin nga, no?
Yung Jesus, I trust in you. Jesus help me. No? Pangalan lang ni Jesus would be there. He would be there to help you. Lalo na kung hindi mabuting entity, yung mga may itim na mga espiritu or yung alam hindi lang kasi nga natin nakikita na pero kung nakikita natin siguro yan lalo tayong kakaripas ng takbo pero yun nga hindi tayo dapat matakot dahil yung simpleng pangalan lang ng ating Panginoon was very powerful. It will dissipate whatever black forces are along the way dun sa dadaanan na natin. So yung pangalawa, by the way, this number one no, yung existence ng mga ganitong mga nilalang. Talagang po, no? Talagang totoo. Kung kung naalala niya yung kwento ko about uh, a certain nun, isang madre na kasabay ko sa biyahe, no? Na I was praying, we were praying actually the 3 o'clock. We were already in the process of praying the 3 o'clock. And the Divine Mercy Chaplet ng 3 a.m. Marinig ko yung aso naman na howling. And then, nagising na, nagulantang lang ako at pati yung kasama namin. Inaatake na pala yung madre. Alam niyo ba sinabi niya? Ngayon ko lang natandaan sinabi lang niya, Jesus. Yun, Tapos nagising na siya at nawala na yung aso na nagalit na galit. So yun, hindi ko yung nakita, but I heard it. At nawala, nag-dissipate. So, the power of the name of Jesus, hindi natin matatawaran. At maaari natin tong gamitin, mentioning the name, sa mga pagkakataon na delikado. Kahit hindi masamang espiritu siguro, di ba? Usually sinasabi natin, Diyos ko, no? Maari rin, my God, no? Pero ibang klaseng my God kasi nagiging expression kasi natin ng OMG, no? Pero in times of troubles, along the way, along the path, no, we can always say the name of Jesus to save us and He would be there to intervene. So let's pay more attention to the second kasi itong second ito nakakatawa no yung kung paano nakipag-usap si Faustina. This was Friday of January 8. Ikalawang na to no. Biyernes kasi January 8. Ang naging kahilingan ni Faustina ay mabigat no. Lahat ng mamamayapa, lahat ng mamamatay sa oras na yon, hiniling niya na maligtas sa apoy ng impyerno. Lahat, no? Maging ang pinakatalamak na makasalanan. So, blanket request. Hindi biro. No? Siguro ko ako hihiling no, maybe hindi pagkakalob lahat ng Panginoon. Chosen souls lang. But with Faustina, pakaswerte ng mga panahon na yon kasi nataon na yun ang panalangin niya. So, ibinigay ng Panginoon. Walang kaluluwang hindi maliligtas. Every soul in the process of transitioning at that very moment will be saved from the fires of hell. No, at ibinigay niya yon kasi sabi niya, naramdaman ni Jesus na sincere, tapat ang si Faustina sa kanyang hinihiling. Basta sabi lang niya, patuloy kang nakipagniig sa aking puso. Yun. With Him. Always immerse yourself in Jesus. Na-bypass yung isang proseso. Aring hilingin pala
Basta't ah, tapat ang humihiling. Kasi alam ni Faustina ang consequences nun sa sarili niya eh. Dahil, again, inako niya yung responsibility and accountability. Kasi yung kaluluwa in the process eh, bibigyan ng chance para makapagwasto. So, yung in particular, no, yung mga would be eternally damned, no? Yung kumbaga yung mga hindi mapupunta sa purging process dahil pinili nila yung eternal damnation. Pati sila ligtas. Yung mga kaluluwa naman na for purging, edi hahayaan ni Faustina yun kasi kailangan nilang daanan yan upang maging malinis. But especially kasi ang hiniling niya yung mga tao na eternally damned. No? Kasi it is still a choice at the end of our life, at the last breath, bago tayo pumasok sa kabilang mundo, the Lord will appear and would ask certain things from us. Like, yung sinasabi nga nila, no, what have you done? Anong ginawa mo? No, ikaw ay nabubuhay pa. And so if this person says, puro ano, no, puro krimen, halimbawa ang ginawa niya, halangang kaluluwa. So definitely, magiging manhid yan. Kasi disconnected yan sa kanyang buong buhay. Disconnected yan sa Diyos dahil if that soul is still connected, hindi yan papatay. Halimbawa, no, killer, paid killer. So, hindi yan papatay kung connected ang kanyang kaluluwa sa Diyos. But because it has already been normal, nung naging normal na sa taong yun ang pagkitil ng buhay, wala na sa kanya yun. Dahil mortal sin yung ginagawa niya, ano yun, mahirap na kasalanan yun. Kaya disconnected siya nun para magawa niya yun on a regular basis, on normal occasion. Normal sa kanya yun. Kailangan disconnected siya. Otherwise, hindi niya gagawin. Siyempre, makukonsensya siya eh. Pero noong una niyang ginawa yun, kung nakukonsensya yan, hindi yan mapakali. Hindi niya kayang gawin, may ganong feeling. So, kailangan lang niyang pwersay ng sarili niya. At kapag nagawa niya for the first time, yung second time, hindi na ganon kahirap. Hanggang sa nakakasanayan na niya. So, at the hour of death, ano ba i-expect natin to? Matigas ang kalooban, no? Kasi disconnected siya sa Diyos. But at that very moment, because the Lord is the source of all mercy, God will give that soul second, third, hanggang pangatlong pagkakataon. Sabi ni Faustina. So, on the third time, at hindi pa rin tinanggap ng kaluluwang itong kami ng Panginoon, then he would be eternally damned. Pero with the prayer of Faustina, hindi siya, makaliligtas siya sa apoy. Paano mangyayari yon? The prayers na ginawa ni Faustina is so powerful. I-request niya ang Panginoong Jesus. At ito namang Jesus ang ginawa, syempre, babaha ng liwanag doon sa taong yun. Kung 1,000 tao yun na would be eternally damned at that very moment, dahil halang ang mga kaluluwa, ang mangyayari, dadaloy ang napakatinding liwanag sa mga taong yun. Magkakaroon sila ng kaliwanagan. And when enlightenment came upon them, kapag naliwanagan na sila, makikilala na nila ang Diyos na itinakwil nila sa mahabang panahon na sila ay nabubuhay pa. At sa pagkakataong yun, dahil nagkaroon sila ng kaliwanagan, ay may Diyos nga, ay maawain nga pala. Maawain naman pala talaga ang Diyos. Meron niyang maawain Diyos. At kahit na maraming masasamang espiritu
na umaalikid sa mga kaluluwang yon, pinag-aagawan siya, no? Katulad ng mga karanasan ni Faustina. Nakikita niya yan sa mga naghihingalo at the death. Nakikita niya yung mga masasamang elemento, masasamang espiritu na pinag-aagawan ng kaluluwa. So even if there are 1,000 souls, for example, or in the process of transitioning, and these souls have been had a very difficult life or lived in mortal sin, hindi naging maayos ang pamumuhay. At that very moment na sa crossover, magkakaroon siya ng kaliwanagan because of the light that would be poured to the soul. Nagkakaroon ng pagdaloy ng liwanag sa kaluluwa sapagkat may isang kaluluwa rin na nananalangin para sa kanila. At ito nga ay si Faustina. Actually, magagawa din natin ito bilang si Faustina ang may ganitong kakayahan kung tayo ay magiging tapat lamang. Yung may malaki tayong tiwala sa Panginoon. We have the power also to save souls. Yun nga lang, ang sinasabi sa atin ay one soul at a time. Hindi katulad ni Faustina. All, imagine no, lahat ng mamamayapa sa araw na yun. So tayo, mayroon tayong isang kaluluwa na maaaring iligtas, panalangin sa isang araw. Halimbawa, yung plenary indulgence, one soul at a time. Ngayon, sa pagliligtas ng kaluluwang yun, nagiging posible nga dahil ang ating palalangin kung tayo ay talagang taimtim na mananalangin for that soul. Wala namang magiging choice na parang sa conversation ni Faustina ni Jesus. Wala naman choice Jesus. No? Ganun ang nangyari sapagkat alam niya na bukal sa puso ni Faustina ang kahilingan. So tayo din, kapag bukal sa ating Panginoon ang ating kahilingan, we can pray for that soul. Katulad ng experience ni Padre Pio sa kanyang lolo, no, na tagalang namatay. At alam nung tinanong ng isang doktor, anong ginagawa mo? Nananalangin po. Pinapanalangin po ang kaluluwa na aking lolo. Yung doktor, alam niya na kilala niya yung lolo ni Padre Pio. Sabi niya, matagal lang namatay ang lolo mo. Pero ang sagot ni Padre Pio ay, God knows that at this moment, namatay na nga. Halimbawa, kung ilang taon na namatay yung lolo niya. Alam ng Diyos na sa oras na yon, ipapanalangin ni Padre Pio ang kaluluwa ng lolo niya. Kung kaya, because God has no concept of time, patatawarin niya. Ibubuhos niya ang liwanag doon sa lolo. Ibinuhos ng Panginoon ang liwanag doon sa lolo ni Padre Pio. Kung kaya, nakaligtas ang lolo niya. So, ganun din tayo. Maaari tayo magligtas ng kaluluwa. Kumbaga, kung meron tayong mga kamag-anak na tingin natin ay malamang nasa ilalim, eternal damnation. Maaari ka rin naging pagkusga. We can go back to the time that that soul is facing God. At bago siya magdesisyon, kakaroon siya ng kaliwanagan at pipiliin niya na makapiling ang Panginoon. So remember that. We will be doing great service to humanity. We will be doing great service to souls. We will be performing our duties as Divine Mercy devotees if we would pray for the salvation of souls. Dahil ang esensya ng ating debosyon sa banal na awa ay magligtas ng kaluluwa.